Unang testing ko pa lang ito dito sa 12 volts, 12 amps na sealed lead acid battery mga kaibigan. Alamin natin kung ilang percent yung makukuha natin sa kanyang capacity na 12 amp hour, no? So gagamitin ko pang discharge dito ang power bank kasi gagamit tayo ng USB tester. Yan, malalaman natin sa USB tester kung ilan yung makukuha nating capacity mga kaibigan. Silipin lang natin mga kaibigan. So yung 35% kanina ngayon is 70%. Kung mapapansin nyo din sa baba, yung oras is 10:22 na. So tignan din natin to. Ayan o, 12 volts, 1 ampere, 1,647 yung nakukuha natin dito. Ngayon try natin kung aabot ba ng 70% yung laman ng ating battery capacity. So tignan natin yung voltage niya. Ayan, 31.1 mga kaibigan, ano? Sana nakikita nyo. 13.1 mga kaibigan. So dito natin malalaman sa tester kung ilan capacity yung mahuhugot natin sa lead acid. Yan, gamit lang to kasi to pag napuno to pwede naman yan maiwan eh. Kung tutuloy lang yan gagamitin natin ulit. So stay na muna yan dyan mga kaibigan, ano? Hinipin natin maya maya. Ayan mga kaibigan, ay kanina pang naka-charge to. So 35% to kanina. Ayan. Tapos ito 14.2 ang voltage na itong battery. Ngayon is 13.1 na siya. Naka-on tayo sa DC. Ito yung USB tester. So malalaman natin dito yung capacity ng battery according dito. Ayan. So, habang may laman to, siyempre mapupuno to eh. Ayan o, naka-fast charge siya eh. Naka-PD. So, naka-fast charge siya. Ayan. So, kahit mapuno to, may record to dito. Hindi yan basta nawawala makikita, ano? Ayan. So, ito lang kasi nga meron akong tester. Mas maganda siguro kung dito siya sa 12 volt mismo para rekta dun sa battery. So dahil naman is step down naman to, okay lang siguro, no? Sana makakuha tayo ng mga 70% man lang. Yan o, mabilis niya o, 92% agad o. Mabilis lang siya mag-charge mga kaibigan gamit tong car adapter na to na may power delivery. So yung battery natin is 12 amps, 12 amps or 12 ampere per hour. Yan. Subok ko na to mga kaibigan. So pinapakita ko lang sa inyo na kahit lead acid is useful, no? Kaya nga comeback kasi para sa mga nagbabudget na maggawa ng mga power station o power supply using battery na 12 volts o kaya 24. So yung comeback ng lead acid is ito na yun mga kaibigan, kasi nagtataasan lahat ng presyo ng bilihin, lalo na yung mga battery ngayon na lithium, tumaas sila ngayon lalo. Kahit 3% lang yung tinaas nila sa presyo, apektado pa rin ang buong system kasi magmamahal. Ito naman siya yung napuno na mga kaibigan, no? Kung mapapansin nyo, 100% na siya. Tapos yung voltage natin is 13.0. So 13 volts lang. Dito sa atin is yung nabawas sa kanyang battery capacity na 12 volts, 3,840. Ayan o. Yan yung nabawas dito na capacity.
So, mag-routine pa tayo ng isa pa. Pag nalobat to, charge natin ulit. Kasi ito dito lang to. So, ayos mga kaibigan, ano? Second charge ko na to mga kaibigan ng power bank dito sa power supply na to. At ang battery ng ating power bank ay 0%. Yan, 0% siya. Ayan. It's time na para i-recharge to. Tapos itong sa meter, naka 3,844 milliamperes tayo. So 3.8 amperes yung nakuha na natin sa kanya, no? So itutuloy-tuloy lang natin to hanggang sa mapuno siya mga kaibigan. Ito na yung time para i-check yung battery. 12.7 tayo. Tapos yung sa meter natin is 5,363 milliamperes. At yung power bank ay 36% na. Ay, mabilis lang mga kaibigan, ano. Yan yung battery voltage natin. Ay yung nakukuha natin capacity sa kanya. Ililipat ko lang pala ito doon sa table ko mga kaibigan. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay inabot na ako ng umaga at yung SCC natin ay huminto na siya sa 11 volts. Tapos nag-energize lang siya kaya 11.6 yung nakikita nyo dyan. Tapos ang power bank ko ay 84% siya huminto. Tapos silipin natin to tester. Saksak lang natin dito sa power bank kasi nakasave naman dito yung information. Yan, yung nag-turn on ay nakita ko nga is 8,640. Mga ganun mga kaibigan. Ibig sabihin mga kaibigan is nakakuha tayo ng 70% sa 12 volt 12 amps na battery. At hindi na rin masama yan kahit hindi umabot ng 80% kasi lead acid naman siya eh. Tsaka ang mura lang niya ngayon mga kaibigan, reliable siya sa lahat. So kahit sino mga kaibigan ay may pagkakataon makabili ng ganitong battery. At ito yung magiging reference natin lahat mga kaibigan, no? 70% yung nakuha natin sa battery na to gamit yung USB. Doon tayo kumuha, hindi tayo rumekta doon sa mismong battery, no? So ewan ko lang kung gire-rekta tayo sa battery kung ilang percent yung makukuha natin.